Sobrang dami talaga ng mga fake news peddlers, mga ka-clear. At akala mo, itong mga fake news peddlers na to, sila yung matatalino. Hindi tayo nagpapanggap ng matalino dito, mga ka-clear. Never, ah. Pero itong mga fake news peddlers na to, sila ang malakas ang loob, mamintas, mag-ad hominem, akala mo, magagaling mag-analyze. Eh yung pag-aanalisa naman nila, pabor na pabor doon sa gusto nilang idolo. Hindi ko alam kung sino nagkumpara. DDS vloggers and BBM vloggers. Si Mike Cervera ba? Parang nandiri ko kasi, pagka daw DDS, pag DDS, ikukumpara mo sa BBM vlogger. Yung mga DDS, mukha daw hindi naliligo. Diba? Si Mike Cervera, addicted sex, sino nagsabi nun? Pag kinumpara mo mukhang mga dugyot. Pag DDS daw, ikumpara mo sa mga mukha ng BBM vloggers. Yun, dugyot. Basta mukhang mababango daw. Mukhang mababango yung mga BBMs. Kapag DDS, napupunta sila sa nababrand sila as fake news peddlers. Diba? Gumagawa ng kwento, gumagawa ng ebidensya, gumagawa ng dokumento. Saan ba sila magmamana, mga ka-clear? Di, kay Tatay Digong nila. Alam mo yung sobra ng katsipan nitong si Claire Castro. Yung bagay na bagay talaga sila ng amo niya, isang adik, tsaka isang may saltik. Pareho kayong wala sa realidad. Pareho kayong nabubuhay sa kasinungalingan at sa ilusyon. Bagay talaga kayong magkasama. Yung sasabihin yung mga DDS vloggers, napupunta sa pagiging fake news peddler, kayo lang naman lagi ang nagbabansag na fake news peddlers, yung mga DDS vloggers. Kasi diba, ang ipinaglalaban mo dito, Mare, kayo yung may hawak ng katotohanan. Diba? Kaya anything na sasabihin ng DDS vloggers or any Filipino na against sa administrasyon, automatic, fake news peddler sila. I mean, come on, meron ka pang ad hominem na nalalaman. Yung bang ginagawa mo, hindi ba ad hominem yan? Magtuturo ka pa na iba, na sino ba yun? Addictus Rex, si anong pa yun? Si Mike Cervera ba yun? Yung nagsabi kapag DDS vlogger, mga hindi naliligo, mga dugyot. Kapag BBM vloggers, mababango, hello. Tingnan ba itsura mo? Totoo lang sa personal, dugyot ka. Hindi ganyan ang kutis mo sa mukha. Pangit ka. Dinaan mo lang sa filter. I mean, kamakailan lang magkakasama kami ng mga kasama mo nung mga nakaraan. Ang ganda ng kutis ko, ate. Yung kutis mo, kutis bayag. Pangit. Pangmatanda na. Pero kapag nasa vlog ka, kapag nasa PC o podium ka, ang ganda mo. Mari, yung ganda mo, peke. Kung makalait kayo ng mga DDS vloggers, mukhang hindi mga naliligo. Mga dugyot, hello. Tingnan mo muna itsura mo. Sino-sino mga BBM vloggers ang maganda o mukhang mabango? I mean, come on. At hindi rin nakukuha sa physical appearance yan, Mare. Tingnan mo yung Facebook account ni Ngagava. Di ba puro bot? Puro mga fake. Yung mga nagko-comment doon na mga gaganda about the government. Mga taga-Vietnam, mga kung saan-saan, ewan ko ano mga pangalan. Alam mo yan, PCOUSIT ka eh. Alam mo rin kung ilan ang binabayaran nyo para lang mag-comment ng maganda tungkol sa government. At alam nyo rin kung ilan ang binabayaran nyo, magkano ginagastos nyo para lang mag-bash sa mga DDS vloggers, sa mga DDS supporters, sa mga Duterte allies. Kung makapamintas ka, hindi nagfe-feeling matalino, pero nagfe-feeling magaling ka. Nagfe-feeling may hawak ka ng katotohanan. Nagfe-feeling ka na hindi ka sinungaling, hindi ka fake news peddlers. Tigil-tigilan mo nga kami. At ano na naman kinalaman ni PRRD dito? Nagmana sa Tatay Digong nila? Yung mga fake news peddlers, what the fuck? Putang ina, hindi makakatanggap yan ng matataas na ratings during his term. Kung walang kwentang presidente, si PRRD nung panahon niya, boba.
Tang ina mo, ikaw nga tinan mo, di ba? Hindi mo nga kayang iangat ang trust rating ng Pangulo. Sa laki ng binabayad sa'yo, sa dami ng sinusungal-ngal sa bunganga mo, pati sa bunganga ng asawa mong jobless daw. Hindi nyo maiangat. Di ba? Hindi nyo maiangat ang rating sa Pangulo. Wala nga kayong project, nang angkin na naman kayo. Kung talagang magaling ka, Claire Castro, di ba, pagandahin mo ang imahe ni BBM sa pamamagitan ng magagandang ginagawa niya sa Pilipinas at sa mga pagsiserbisyong ginagawa niya para sa mga Pilipino. Tigilan mo na yung ginagawa mong pagtapak kay PRRD para lang maiangat si Ngagava. Diyos ko naman, napakatsipaga mo para sa isang abogadong katulad mo, nagpapakababa ka ng ganyan, alang-alang sa kwarta, pwe, nakakadiri ka. Anyway, ulitin ko lang, pangit ka, dugyot ka, hindi ganyan na itsura mo sa personal, hindi rin ganyan ang kutis mo, dinaan mo lang sa filter yan. Hindi sa pagmamayabang, Mare, pero itanong mo sa daddy ko, na dati mo namang friendship yan, okay? Kung anong itsura ng kutis ko. At itanong mo sa kanya kung anong kutis mo. Papaalala ko lang sa'yo, kutis bayag ka. Baka kasi nakalimutan mo na sa laki ng ulo mong hayop ka. Ina mo.